Mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po sa mga nuclear ng China at sa kakayahan ng Pilipino makipagdigma na kinukumpara po noong Battle of Yultong o noong Korean War, mga sangkay, na mayroon pong kilalang istorya doon na ang mga Pilipino ay tinapos nila ang China na nasa 40,000 at ang Pilipino naman, mga sangkay, ay mayroon pong nasa bilang na 900 to 1,000 na kasundaluhan. So, i-compare po natin sa panahon natin ngayon. Kaya ba? Kaya ba natin mga Pilipino? Well, pag-usapan po natin. So, magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga solid sangkay na narito. Okay, maganda po ito pag-usapan, mga sangkay, kasi may mga nababasa po tayo sa TikTok at iba pang mga social media platform na sinasabi po ng iba na, kayang-kaya yung China. Remember yung Battle of Yultong? Yun po yung mga nagiging mga sangkay. Usap-usapan. Ngayon, ikukumpara po natin. Ano po ang mayroon sa Battle of Yultong noong Korean War kaysa sa panahon natin ngayon na kung saan may mga nuclear. Okay? Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga nanonood po dito sa YouTube, ayan mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Okay? Pindutin nyo lamang po. Nasa ibaba mismo ng video na to, mga sangkay. Pindutin nyo po yung subscribe, tapos pindutin nyo yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. At ito, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, gawin nyo po ito, mga sangkay, habang kayo ay nanonood. So, may ginawa po akong sample video or ito po ay sample picture para masundan nyo. So, gawin nyo ng aktual sa mismong pinapanood na video. Ngayon, mga sangkay, mayroon kayong 3 tuldok bandang itaas na makikita, okay? Pindutin nyo po yung 3 tuldok bandang itaas sa mismong video na to. Then, may lalabas po dyan na show more. Then, pindutin nyo po yung show more, okay? I hope na nasundan po ng lahat. Madali lamang po yan. So, ito na nga, mga sangkay. Pag-usapan na po natin ito. Battle of Yultong. Okay. Kaya na lamang po na ito, mga sangkay. Kinuha po natin ito para mas maintindihan ng marami. The Battle of Yultong. Okay, doon po ito sa Korea. Tingnan po natin para mas maintindihan po natin ano ba ang mayroon sa Battle of Yultong na naiiba na sa panahon natin ngayon. So, panoorin po muna natin ito saglit. Nagwagi ang 700 na sundalong Pilipino laban sa 40,000 na kalaban. The Battle of Yultong. Ang bansang South Korea ay isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng ating bansa. Maraming Koreano ang dumarating sa Pilipinas bawat taon upang mag-aral o magbakasyon. Napakalaki ng kanilang... Okay, fast forward po tayo, mga sangkay. Dito na tayo. Okay. Tuluyang nasakop ng mga Chinese na komunista ang bansang Korea noon. Paano kaya sila nakipaglaban sa mga mananakop? At ano ang importante papel na ginampanan ng mga sundalong Pilipino sa pagkamit ng kasarinlan ng South Korea? Ngayon ay malalaman natin ang tungkol sa Battle of Yultong. Yan po yung sikat na sikat, mga sangkay, ngayon sa TikTok o saan pa mang social media platform. Battle of Yultong. So ano ba ang mayroon, mga sangkay, sa aktual na kaganapan na yan? Nagsimula ang Korean War noong June 25, 1950. Fast forward tayo, mga sangkay. Sa kaibigang bansang South Korea. Pero dahil walang tangkeng dumating, ginawa na lang silang heavy weaponry unit. Sa gabi ng April 22, ang 10th BCT na parte ng US 65th Infantry Regiment na parte ng US 3rd Infantry Division ay inatake sa hilaga ng bayan ng Yeoncheon. Okay. Kung papansinin niyo, mga sangkay, yan po, mano-mano po ang labanan. Sa lupa lamang, mga sangkay. Yan po yung labanan na aktual noon, ng Battle of Yultong. So, ngayon, mga sangkay, yan, kagaya po nito, ayan. Makikita nyo, mano-mano lamang po ang labanan. Ngayon, dahil marami po ang nagkukumpara, mga sangkay, i-check din po natin, mga sangkay, ano ang magiging aktual na digmaan just in case sa puputok ang sinasabing ikatlong digmaang pandaigdigan. Dahil at any moment po talaga pwede mangyari yan, mga sangkay. Just to inform nyo lang, kasi para po maintindihan nating lahat kung gaano kadelikado itong digmaan. Kung puputok, alam po lahat na yan. Alam ng mga opisyal yan, mga sangkay, kung gaano kadelikado. Okay? Again, maging makabayan po tayo. Okay? Tama po na maging patriotic po tayo, mga sangkay. Dahil tayo mga Pilipino, palaban po talaga tayo noon pa man. Kaya nga lang, mga sangkay,
kailangan samahan po natin ito ng pag-iisip. Ano ang mayroon kung lalaban po tayo mga sangkay? May mag-i-exist pa ba na Pilipino kung magaganap itong digmaan? Ngayon, kung mapapansin nyo to mga sangkay, itong Battle of Yultong ng Korean War, mano-mano, yan o. Bas ng bansa. Ngayon, isang monumento ang nagsisilbing pagpupugay sa kabayanihan ng puwersang Pilipino ang makikita sa Ayan. Tingnan nyo mga sangkay, mano-mano yung laban. Ibig sabihin, sa lupa lamang, wala pong kahit na ano mga sangkay na kagaya po ng nuclear. Ngayon, ano mayroon ngayon mga sangkay? Ano ba ang mayroon sa panahon natin ngayon kung magkakaroon ng digmaan? Ang mangyayari mga sangkay ay ito. Magkakaroon po ng nuclear war. Kung papansinin nyo to mga sangkay ito. Ito po yung hitsura kapag nagsiputukan na po itong nuclear. Ayan o. Kung titingnan nyo yan mga sangkay, akala mo yung mga bulkan na pumutok pero hindi po yan bulkan. Yan po ay gawa ng AI mga sangkay. Isa pong pagsabog ng nuclear. Yan, mga sangkay. So, hindi po yan magiging mano-mano na digmaan. Ibig sabihin, may mga lilipad na mga nuclear. Kasi, yun po talaga yung paparating na digmaan. Nuclear war. Yun po ang mangyayari, mga sangkay. Ngayon, magbigay po tayo ng halimbawa. Ito po yung Hiroshima. Okay? Nung panahon po ng digmaan, ikalawang digmaan pandigdigan. Naglapag dito mga sangkay itong Amerika. Ayan. Tama ba? Atomic bomb ba ang tawag dyan noon mga sangkay or nuclear na rin? Basta kasing lakas po ito ng nuclear sa panahon natin ngayon. Pero, mga sangkay, ayon po sa mga balita, kung ikukumpara na po natin ito ng mga nuclear natin ngayon, mga sangkay, mas sobrang layo na po ng narating dahil nga po sa matinding pag-angat ng teknolohiya. So, ibig sabihin, mas delikado po ang nuclear sa panahon natin ngayon. Mas malakas. Pero tingnan nyo itong halimbawa. Ito po nung hinulugan ng Amerika ang Japan. Okay, sa Hiroshima. Tingnan nyo yan mga sangkay kung gaano katindi yan. Look at that, guys. Ganyan ang mangyayari. And remember, isa pa lamang po yan mga sangkay. Tingnan nyo. Akala nyo yun na yun. Tapos na. Sumabog na Pero hindi po mga sangkay. Tingnan nyo sa ibabaw ng lupa kung ano po ang epekto nung pumutok itong nuclear. Ayan mga sangkay. So, ganyan katindi mga sangkay ang nuclear. So, sa madaling sabi, delikado ito ngayon. Ang Pilipinas po ay walang nuclear weapon. Tingnan po natin yung kakayahan ng China. Kung magiging nuclear war ang labanan mga sangkay, siguro naiisip nyo na yung naiisip ko mga sangkay, anong kahihinatnan ng Pilipinas. Mabubura po talaga tayo sa mapa. Ito, real talk lang hindi po ito pananakot. Kumbaga, pumapasok po tayo sa realidad. Kasi itong China ngayon, talagang wala sa ayos. Kumbaga, siguro pinagyayabang nila na malakas silang bansa. Ayan po, mga nuclear nila.
Kaya po ito mga loko-lokong Chinese nang bubuli mga sangkay. Kasi may mga ganito silang weapon. Ayan o. Tingnan nyo kung gaano ka delikado itong mga weapons nila mga sangkay. Katitindi. Ngayon, ilan ba ang nuclear weapons ng China? Tayo wala, di ba? Kahit isa. Sabi po dito sa isang article, China currently has an estimated 410 nuclear weapons. Ayan ha. 410 nuclear weapons. Tapos yung pinapanood natin dito mga sangkay, isa pa lamang po yan. How much more kung lahat na? Ibig sabihin, mga sangkay, hindi na po tayo aabot sa punto na makikipaggapangan pa, na by-land ang war. Hindi na po ganun. Hindi na po mano-mano mga sangkay, kundi nuclear war. At pwede po talagang mabura ang Pilipinas kapag pinatamaan na po tayo ng napakaraming nuclear. Kasi yung effect niya matindi. So ngayon mga sangkay, kung iniisip nyo, nakaparehas po itong Battle of Yultong. Okay? Ayan mga sangkay, ito po yun. Tingnan po natin. Ito daw ang mangyayari. Well, pag-usapan po natin sa susunod mga sangkay anong mangyayari sa Luzon kapag tinamaan ng nuclear. Ngayon, ang layo po niyan mga sangkay. Malayo ang kaibahan. Kung magkakaroon ng digmaan against China na wala pa pong ginagamit noon na nuclear, mas malayo na po ngayon. Ito mano-mano. Kayang-kaya. Ito mga sangkay, sinasabi 900 to 1,000 Filipino po ang lumaban dito at tinapos po nila ang 40,000 na Chinese at that time. Pero ngayon kasi guys, nuclear na po ang pinag-uusapan. Kaya nga hindi ko maintindihan itong China at iba pang mga bansa like America, Russia, North Korea, bakit sila nagpagawa ng nuclear? Hindi ba nila naisip na ang tatamaan nito yung populasyon ng tao? Ayon nga po sa mga analyst, mga sangkay, aabot daw po sa bilyon-bilyon ang mabuburang populasyon sa mundo kapag nagkaroon ng nuclear war. At ngayon, mga sangkay, na alam nyo na, hindi po natin kayang ikumpara ang Battle of Yultong sa nuclear war. Dahil ang nuclear war, ganito po ang magiging resulta, mga sangkay. Ayan. Ayan o. Ganyan po ang magiging resulta. Ganyan katindi ang magiging resulta sa nuclear war. At sinasabi ko sa inyo mga sangkay, yung epekto niya, nakikita nyo to Talagang yan, delikado. So I hope din na itong China, kumalma na. Huwag na magpadalos-dalos. Ang bihira. Tayo kasi, yung problema sa atin kasi, tayo makabayan po talaga tayo. Kahit nga ako, di ba? Kilala nyo naman siguro ako. Makabayan tayo. May lakas ng loob tayo. Willing tayo. Para sa bansa natin. Kaya nga lang ang kulang sa atin. May abilidad tayo na lumaban. Wala po tayong gamit. Wala po tayong weapons na kagaya po nito. So ngayon mga sangkay, ano po ang inyong opinion? I-comment nyo po sa ibaba. Meron po ako isang YouTube channel, Sangkay Revelation mga sangkay. Ito, nag-upload po tayo dito ng mga propesiya sa Biblia. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. So, hanggang dito na lang. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.